Dominant Protector. Credit to the author. 6,411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maaaring medyo mali ang aking paghatol kay Lucius. Kung gagamitin niya ang saber na ito at gagamit ng angkop na teknik sa martial arts, ang kapangyarihang mailalabas niya ay maaaring maging napakalakas. Maaari pa nga niyang patayin agad ang mga cultivator sa maagang yugto ng Shattered Sea Realm. Siyempre, kung hindi mo mapapatay ang kalaban, may posibilidad na ikaw ang mapatay. Terence, bakit hindi mo nalang tanggapin ang hamon niya at hayaan siyang gamitin ang kutsilyong ito bilang postahan? Tumawa ng masama ang demonyong iyon at hinimok pa si Terence na kunin ang kutsilyo ni Lucius. Natukso si Terence sa alok. Hindi siya mismo ang gumamit ng mga kutsilyo, pero pwede niya itong ibigay kay Robert pagkatapos pag-aralan. Senior Ghost, hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ito, di ba? Biglang napagtanto ni Terence na may naagaw ang atensyon niya. Hindi ba dapat ay nakatuon siya sa koneksyon sa pagitan ng kutsilyo at ng kuweba? Kung gayon, ano ang dapat kong sabihin? Sige, dahil ang sable na ito ay may sariling dimensional scabbard, nagdudulot ito ng kaunting kaguluhan saan man ito dumaan. Karaniwan ay hindi natin mapapansin ang ganitong uri ng kaguluhan, ngunit pagkatapos makapasok sa kuweba, ang mga pinong kaliskis ng espasyo ay mararamdaman ito ng napakalinaw. Para sa ganitong uri ng tagagulo, ang mga kaliskis ng espasyo ay malinaw na hindi ito kayang tiisin. Parang buhangin ang pumasok sa iyong mga mata, at magiging lubhang hindi komportable kung hindi mo ito ilalabas. Ang malademonyo ay tunay ngang may malawak na karanasan, at malinaw nitong nakalkula ang sitwasyon. Naniniwala si Terence na iyon ang katotohanan. Si Lucius ay inatake ng puwersang pang-urong mula sa kuweba pagkatapos niyang pumasok, at ang kanyang balak pumatay ay malamang dahil nalock siya ng siwang sa espasyo. Naku, dapat sana'y napunta ang saber ni Lucius sa space crack at hindi sa kanya. Gusto lang sirain ng space scale ang saber na nakatago sa dimensional space. Kaya pala walang nangyari nang pumasok sina Terence at Natalie sa kuweba, parang pugad ng putakti si Lucius nang pumasok siya. Ang sumpa na ito ay kayang magdulot ng napakaraming gulo kahit may kutsilyo pa. Hoy, 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 tapos ka na ba? Pinaglalaruan ako ng mga mata ko. Nagkaroon ng conclusion sina Terence at ang malditang iyon, nakabuo sila ng plano para harapin ang kasalukuyang sitwasyon, pero ang pinakamahalaga ngayon ay ilayo si Lucius sa mga mata nito. Nahuhumaling ang lalaking ito sa pakikipaglaro sa kanya. Walang katapusan mo. Kumusta? Natulala ka ba? Binawi ni Lucius ang kanyang kamay, at muling nawala ang talam. Agad na nawala ang maliwanag na liwanag mula sa talam, naiwan na lamang ang mayabang na mukha ni Lucius. Gusto sanang hampasin ni Terence ang kanyang sapatos. Gusto mo na bang umalis sa desyertong isla? Mabilis na humabol si Terence. Kalokohan, ayaw mo ba? Nanginig ang mga labi ni Lucius. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang makipag-usap kay Terence na ito, nagsasalita lang siya ng kalokohan. Pwede mo bang ilagay ang sable mo sa storage bag mo? Huwag mong itago sa labas. Ang ikinababahala ni Terence ay ang katotohanang ang kutsilyo ay may kakayahang magdimensional, at maaaring sumalungat ito sa mga bata sa espasyo na nasa loob ng bag. Dahil alam niyang kayang pasiglahin ng sable ni Lucius ang space scale, kailangan niyang itago muna ang saber bago siya makaalis. Ang paglalagay ng saber sa kanyang storage bag ay mangangahulugan na nasa ibang espasyo siya, na maaaring maghiwalay sa mga pagbabago-bago ng dimensyon. Nako, naintindihan mo naman pala. Nagulat si Lucius. Walang nakapansin na laging nasa labas ang espada niya, pero sinabi iyon ni Terence. Tiyak na may napansin siya. Hindi siya tanga, hindi niya mahanap ang lawak ng kuweba, pero may ideya na siya kung ano iyon pagkatapos ng ilang engkwentro. Kinumpirma ng mga pabago-bagong salita ni Terence ang kanyang hinala. Pwede mo bang ilagay? Sabihin mo lang, wala na tayong masyadong oras. Kumunat ang noo ni Terence. Kung magtatagal pa ito, wala isa sa kanila ang makakabalik sa loob ng 24 na oras. Hindi mahalaga kung hindi sila bumalik pagkatapos ng 24 na oras dahil pareho lang naman ang mga puntos. Oo, pero medyo makakaapekto ito sa storage bag.
Napakaprangka ni Lucius sa pagkakataong ito. Itinaas niya ang kanyang kamay para ipatawag ang mahabang sable at inilagay ito sa kanyang storage bag. Terena, pumasok na tayo sa kuweba. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at bumalik sa kuweba. Kailangan niyang subukan kung pareho ito ng kanyang hula. Kapag naglakas loob kang magsalita ulit sa akin ng ganito, bubugbugin kita hanggang mamatay. Pakiramdam ni Lucius ay nasa kawalan siya ng momentum, at hindi siya natuwa tungkol dito. Sinigawan niya ang likod ni Terence at sinundan ito papasok. Totoo nga, kung wala ang aura ng sable, maayos ang kilos ng spatial scale at hindi gumagalaw. Mabilis na natagpuan ni Terence at ng multo ang sugat na iniwan ng puwang gamit ang kanilang spirit sense. Hindi mabilang na mga kaliskis ang nag-aayos nito, ngunit mayroon pa ring malaking puwang. Senior Ghost. Tingnan mo ang siwang na yan, isa itong watawat ng Porma Sion. Tuwang-tuwa si Terence. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay makikita niya ang bandila ng Porma Sion ng espasyo. Lahat ng ito ay salamat kay Lucius kaya siya nakarating. Kung hindi niya ito mahahanap kahit na lumipas ang mga taon. Nakita ito ng pandama ni Terence, at gayon din ng malamulto. Ang kanilang mga pandama ay nasa isang pinagsamang estado, at ang pagbabago-bago ng espasyo mula sa bandila ay labis na nagpasigla sa malamulto. Mag-isip ka ng paraan para makuha ang bandila ng Porma Sion. Kung wala ito, may lilito na buta sa buong Porma Sion, at ang tsansa na makaalis ay tataas ng malaki. Hindi mahalaga kung hindi natin ito makuha. Ang hindi nakikitang harang sa paligid ng Porma Sion ay dapat may panapanahong siklo. Kung hindi ako nagkakamali, mawawala ito ng ilang oras pagkatapos ng ilang oras. Sabik na sabik ang multo na makuha ang array flag at pag-aralan ito, mahusay ito para sa pag-set up ng mga array na may kaugnayan sa kalawakan, ngunit nag-aalala siya na baka sumugal si Terence, kaya hindi niya ito pinilit. Susubukan ko. Hindi nagsalita si Terence at sinubukang gamitin ang espasyo ng Jade para ilagay ang mga watawat ng Porma Sion sa kanyang bag, ngunit hindi man lang gumalaw ang mga watawat ng Porma Sion. Tila limitado lang ang espasyong Jade ni Terence sa kinaroroonan niya. Wala itong magagawa sa ibang mga espasyo. Sa kaisipang iyon, sumugod si Terence, isang super alchemy firebomb ang nabubuo sa kanyang palad. Halos tuluyang naayos ang puwang na napunit, at ang tanging nagawa lang ni Terence ay subukang buksan itong muli gamit ang pamamaraang ito. Kung maghihintay siya hanggang sa tuluyan itong maayos, ang kanyang super peel firebomb ay makakagawa lamang ng kaguluhan sa kasalukuyang espasyo. Imposibleng makapagbukas siya ng spatial rift. Dapat ba niyang hilingin kay Lucius na bunutin muli ang saber? Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang super alchemy firebomb ay dumiretso sa spatial crack. Laking tuwa ni Terence nang mas lalong bumukas ito. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat na ito para maipasok niya ang kanyang kamay sa spatial crack. Ying Luo. Hindi napigilan ni Terence ang mapasigaw habang iniabot ang kamay. Handa na siya pero hindi niya inaasahan na ganito katindi ang sakit at biglaan itong dumating. Hindi mabilang na maliliit na spatial blade flares ang agad na palm unit sa laman ng braso ni Terence, na nag-iwan lamang ng mga puting buto. Ang bandila ng Porma Sion ay malinaw na nasa loob lamang ng siwang, ngunit pakiramdam ni Terence ay libu-libong milya ang layo nito. Ito ang tunay na dikit, ngunit magkaibang mundo. 6,412. Tumigil ka, bilis tumigil ka. Nabigla ang malademonyo. Hindi niya inakalang magiging ganito kaina ang katawan ni Terence laban sa liwanag ng blade na sumisira sa kalawakan. Hindi niya hahayaang makuha ni Terence ang mga array flags kung alam lang niya. Tumigil ka. Mababali ang kamay mo. Sa antas ni Terence, kaya niyang patubuin muli ang mga paa at kamay, ngunit ang mga muling tumubong braso ay hindi maihahambing sa mga orihinal, dahil kasama rito ang sabay-sabay na pagpipino ng mga meridian at laman, na napakahalaga. Ang bagong braso ay maaaring hindi eksaktong kapareho ng orihinal, kaya magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanyang lakas at sa kanyang cultivation sa hinaharap. Siyempre, ang purong chi ni Terence ay may mga katangiang nakapagpapagaling, at hindi niya magagarantiya na mababago nito ang sitwasyon, kaya mas mabuting huwag na lang subukan. Sa ngayon, laman at dugo lang ang nawala sa kanya. Naroon pa rin ang baluti sa buto, at maaari niya itong mabawi gamit ang mga gamot. Kapag nawala na ang baluti sa buto, kakailanganin niya talaga itong buuin muli.
Hindi pinansin ni Terence ang sigaw ng multo, pagkatapos ng sakit, nagsimulang tumaas ang katigasan ng ulo na nakatago sa kanyang personalidad. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitiis ang sakit, pinaandar niya ang ninakaw na kayamanan ng langit. Ang kanyang tunay na chi ay naging kidlat, at hindi mabilang na mga arko ng kidlat ang lumitaw sa kanyang maputlang kamay na may kalansay, halos hindi niya nalabanan ang atake ng Spatial Blade Radiance. Nangyari ang buong proseso sa isang iglap, at nakita lamang ni Lucius na inabot ni Terence ang kanyang kamay at nagpadala ng isang bola ng purong chi sa hangin, at pagkatapos ay sumabog ito, na sinundan ng isang sigaw. Bago pa siya makapag-react, nagsimulang kumidlat ang kidlat sa paligid ng nawawalang braso ni Terence. Nadampi na ng daliri o buto ni Terence ang bandila, ngunit hindi nahadlangan ng kidlat ang mga spatial blade flares. Sandali lang ang ibinigay nito kay Terence. Kung ipipilit ni Terence na bunutin ang bandila ng Pormasayon, aakbayan lang niya ito at wala siyang makukuha. Sa mahalagang sandaling ito, naging determinado si Terence. Hinawakan niya ang bandila at hinayla ito pabalik, umaasang mahayla ang poste ng bandila lampas sa bandila. Sa kasamaang palad, hindi natupad ang kanyang hiling, pinalabis ni Terence ang tibay ng watawat ng Pormasayon. Kaya lang mabuhay ang watawat ng Pormasayon sa mga space blade flares dahil epekto ito ng Pormasayon. Kasabay ng bahagyang tunog ng pagkapunit, umatras ang braso ni Terence na parang kidlat, ang kanyang maputlang mga daliri ay nakahawak sa kalahati ng bandila. Ang punit-punit na bandila ay hindi man lang kasing laki ng kanyang palad, ngunit mayroon pa rin itong makapal na spatial aura. Isa nga itong array flag na espesyal na ginamit para mag-set up ng spatial array. Kinumpirma ito ni Terence at ng multo nang maramdaman nila ang aura. Hindi ito kasing level ng mga low-level formation flags ni Terence, na kayang mag-set up ng kahit anong formation. Sayang at kalahati na lang ang natitira. Ang halaga ng isang sirang watawat ng Pormasayon na maaaring gamitin sa pananaliksik ay malamang wala pang 1%. Gayunpaman, parehong nasiyahan ang multo at si Terence. Ang 1% na ito ng mga watawat ng space array ay sapat na para magkaroon ng malaking epekto sa kanilang array daw. Bilisan mo at umalis ka, huwag kang tatayo lang dyan. Wala na itong oras para isipin pa ang mga watawat ng Pormasayon at nagsimulang sumigaw kay Terence. Bagamat nasa orihinal pa ring posisyon ang array flag at hindi pa nahugot, isa pa rin itong sirang array flag, at tiyak na nabawasan ng malaki ang epekto nito. Walang makakasiguro kung anong mga problema ang lilito. Bahagyang nanginig ang buong desyerto na isla. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at inilagay ang kalahati ng bandila sa espasyo ng Jade. Inihagis niya ang isang tableta sa kanyang bibig at ginamit ang langit na sumakop sa chi ng fortune upang pagalingin ang kanyang braso. Kasabay nito, ginamit niya ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat at tumakbo palabas ng kuweba nang hindi lumilingon. Hinablat pa niya si Lucius habang nasa daan. Nakita ng lalaki ang braso ni Terence na nawala sa ere at pagkatapos ay hinayla ito pabalik, ngunit wala nang natira maliban sa mga buto. Gulat pa rin siya at hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Hindi niya inaasahan na kakalagka rin siyang muli palabas ng kuweba ni Terence, at labis siyang nalungkot dahil dito. Sige, wala na siyang oras para pakialaman kung malungkot ba ito o hindi. Ang dalas at tindi ng mga pagyanig ng isla ay tumataas. Parang may lindol na nangyayari. Hindi inakala ni Terence na ang pagkapunit sa kalahati ng watawat ng Pormasayon ay magdudulot ng ganito kagulat-gulat na pagbabago. Kung hindi nabuksan ang panlabas na harang, malamang na lahat ay mapapahamak. Terence, anong ginawa mo? Bakit ganito? Napagtanto rin ni Lucius na may mali. Sandali lamang ang pagyanig. Ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming pagyanig ng sunod-sunod. Tinutulungan ko ang lahat na magbukas ng daan. Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo. Maaari kang pumunta ng mag-isa. Pupunta muna ako. Binitawan ni Terence si Lucius at umalis pagkatapos sabihin iyon. Kung isasama niya si Lucius, ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat ay lubos na maaapektuhan. Hindi rin mabagal ang lalaking iyon. Mas magiging maginhawa para sa lahat kung maglalakad siya ng mag-isa. Isa pa, bumalik na naman siya sa pagiging kakompetensya, at wala nang dahilan si Terence para isama pa siya. Ang mga tao ng iba't ibang flote sa dalampasigan ay nakasakay na sa kani-kanilang mga barko at handa nang umalis.
Kahit na nawala na ang di nakikitang harang sa kanilang paligid o hindi, kailangan na nilang lisanin ang desyertong isla. Dahil kung titingnan ang sitwasyon sa desyertong isla, tila mapanganib na manatili rito. Mas ligtas na manatili sa dagat. Ang pagtakas ni Terence mula sa kidlat ay naubos na, at nakarating siya sa dalampasigan sa isang kisap mata. Hindi siya tumigil habang lumilipad patungo sa maliit na speedboat sa gilid ng hamog. Sa oras na ito, ang mga puting buto sa kanyang braso ay nakapagbawi na ng mahigit kalahati ng laman sa ilalim ng paggamot ng mga tableta at totoong chi. Medyo nakakatakot ang itsura nito, ngunit hindi naman talaga ito isang malaking problema. Panglimang kapatid, lumiko ka sa kaliwa. Hindi man lang sila binati ni Terence nang inutusan niya ang ikalimang kapatid na umalis na. Naroon pa rin ang hindi nakikitang harang at hindi nawala, ngunit epektibo pa rin ang watawat ng hanay na winasak ni Terence. Sa ilalim ng pagkakatuklas ni na Terence at ng multo, nakakita sila ng bitik ilang milya sa kaliwa. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat na ang laki para makadaan ang isang maliit na barkong mabilis ang bilis. Sundan mo sila. Napansin ng matalas na pandaman ni Dax ang galaw ng grupo ni Terence at nagbigay ng utos ng walang pag-aalinlangan. Si Lucius, nakara-rating lang, ay ganoon din ang ginawa at hinabol ang maliit at mabilis na barko ni Terence ng buong bilis. Pagkagalaw nilang dalawa, agad na sumunod ang mga tao mula sa kabilang grupo. Nang hindi malinaw ang sitwasyon, walang pagkakamali sa pagsunod sa dalawang malalaking barkong ito. Napakatuso naman ng mga to. Nakalusot sila ng maluwag ngayon. Lumingon si Terence at ngumiti habang umiiling. Hindi niya inabala ang mga taong ito. Pagkatapos makapasok sa hamog sa dagat, kailangang hanapin ng lahat ang nakatagong daanan ng bahura gamit ang kani-kanilang kakayahan at pagkatapos ay mabilis na bumalik. Si Terence at ang iba pa ay may kalamangan pa rin na sila ang unang gumalaw. Mataas pa rin ang tsansa na makuha ang unang pwesto. Kahit hindi ito magtagumpay, mapapanatili pa rin niya ang kanyang posisyon sa top 3. Dahil sa malaking kalamangan niya noong unang round, kaya pa rin niyang mamuno sa puntos. Sa sandaling ito, ang desyerto na isla na patuloy na nanginginig ay nakaranas ng pinakamalakas na pagyanig na naranasan nito. Nagsimulang gumuho ang mga bundok sa isla, at nagsimulang mabitak ang lupa ng kagubatan. Malalawak na bahagi ng halaman ang nilamon ng lupa, at tila lulubog na ito. 6,413. Ganito ba talaga kalakas? Hindi naman siguro dahil sa akin, di ba? Bahagyang nagbago ang mukha ni Terence habang kinukonsinti niya ang multo. Noong una, akala niya ay magkakaroon siya ng pagkakataong bisitahin muli ang lugar na ito sa hinaharap. Marahil ay mauunawaan niya ang ilang bagay tungkol sa kalawakan. Ngayon, tila wala ng pagkakataon. Tapos na ang buong isla. Sa hinaharap pagdating nila rito, ang dagat lang ang kanilang makikita. Terence, nagsisimula ng gumuho ang hindi nakikitang harang, makakaalis na tayo rito. Bigla silang pinaalalahanan ni Jinmo. Habang gumuguho ang desyertong isla, parami ng paraming bitek ang lumitaw sa di nakikitang harang, at isang bagong daanan ang lumitaw sa tabi nila. Ginamit ni Jinmo ang kanyang sentido espirito para magmanman sa lugar, kaya agad niyang natagpuan ang lagusan. Masyadong nakatutok ang atensyon ni na Terence at ng multo sa isla kaya hindi ito napansin. Panglimang kapatid, bilasan mo at umalis ka rito. Hindi nagsalita si Terence, inutusan niya ang panglima na umikot ng 90 degree at sumugod sa hamog. Nagsisimula ng gumuho ang isla, at tila hindi na mababawi ang momentum. Sumuko na si Terence sa ideya ng pagbabalik. Mapa ang space scales o ang space array flags, kapag nawala ang isla, malamang na maglalaho rin ito kasama nito, at maglalaho rin ito sa ibang espasyo. Wala nang saysay na bumalik pa si Terence. Habang sumusugod sila sa hamog sa dagat, napagtanto ni Terence na ang hindi nakikitang harang ay gumuguho sa napakabilis na bilis. Kung nasa dati pa rin silang posisyon, malamang ay nalagpasan na nila ito. Sa madaling salita, ang mga plote na hindi sumunod kay Terence ay mas mabilis na makakadaan mula sa kabilang panig. Hindi ito makatwiran. Humukay siya ng hukay para sa kanyang sarili. Mabuti na lang at sina Dax at Lucius ay may sapat na lakas para masundan sila ng lahat. Nang sumugod sina Terence at ang iba pa sa hamog sa dagat, napagtanto nila na ang hindi nakikitang harang ay gumuho na ng sapat ang laki. Kaya nang si Terence ang nag-set up sa kanya, si Terence rin ang nag-set up sa lahat.
Pare-pareho lang ang lahat, pare-pareho na sila ngayon, pero medyo mas malapit pa rin kay Terence ang maliit na speedboat sa likuran nila dahil nakahilig ito. Terence? Lil? Bro? Anong nangyari sa kamay mo? Anong nangyayari? Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon si Natalie na alagaan si Terence. Kung ikukumpara sa pagguho ng isla, mas nag-aalala siya sa braso ni Terence. Ayos lang ako. Malapit na akong matapos. Bahagyang ngumiti si Terence at itinaas ang kanyang braso para gumalaw ng ilang beses. Ang pagiging flexible at natural niya ay mukhang walang problema. Medyo pangit, pero hindi mahalaga. Mag-ingat kayong lahat. Magsisimula na akong magmaneho. Malakas na paalala sa kanila ng ikalimang kapatid. Nagsimula nang bumilis ang maliit na barkong mabilis ang bilis. Bagamat nakapasok na sila sa hamog sa dagat, ang ikalimang kapatid ay lubos na may kumpiyansa sa kanyang lokasyon at espasyo, kaya mabilis niyang natagpuan ang pasukan patungo sa nakatagong daanan ng bahura. Pamilyar na siya sa ruta sa mapa. Hanggat hindi gumagalaw ang mga nakatagong bahura, walang magiging problema sa rutang ito. Noong nakaraan, malaki ang naitulong ng pambihirang pagganap ni Old Fifth. Bagamat hindi niya maihahambing ang oras na iyon, mas mabilis siya kaysa noong una siyang naglakad sa nakatagong daanan na ito ng bahura. Panglimang kapatid, ang bilis mo. Sa bilis mo ngayon, natatakot akong si Lucius lang ang makakahabol sa atin. Kahit si Dax ay halos kapareho lang natin. Kahit mabilis siya, may limitasyon ang bilis niya. Hindi magiging madali ang maabutin siya. Ngumiti si Terence nang maramdaman ang presensya. Humarap siya kay Mike para sa papuri nito. Tama. Sa bilis na ito, kahit hindi natin makuha ang unang pwesto, maaari pa rin tayong makipagkompetensya para sa pangalawang pwesto. Ang ikatlong pwesto ay tiyak na hindi nalalayo. Sa kasong ito, maituturing na tayong nanalo sa ikalawang round. Walang pakialam si Mike sa una, pangalawa, o pangatlong pwesto. Sa kanyang palagay, katanggap-tanggap naman ito. Tutal, nanalo naman siya sa lahat ng round sa unang round, at ang pagkawala ng 1 o 2 puntos ay hindi makakaapekto sa kanyang kalamangan. Siyempre, para kina Dax at Lucius ito. Sila ang pinakamalaking kalaban ng Mike sa round na ito, at ang kanilang mga resulta sa unang round ay napakababa. Ang pagkapanalo ng 1 o 2 puntos sa round na ito ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Sa kanilang kasalukuyang bilis, tiyak na maaabutan nila ang 24 na oras na limitasyon at mapalawak ang agwat sa pagitan nila at ng mga nasa likuran nila. Ito ang pinakamagandang resulta. Matapos ang halos 2 oras na paglalakbay ng napakabilis, nasa kalagitnaan na sila ng ruta nang sa wakas ay naabutan sila ng maliit at mabilis na barko ni Lucius mula sa likuran. Pagkatapos, unti-unting lumaki ang agwat sa pagitan nila. Nang dumaan ang barko ni Lucius at naglaho sa hamog sa dagat sa unahan, natawid na nila ang isa pang ikatlong bahagi ng ruta ng paglalayag. Malinaw na ang kasalukuyang lakas ni Old Fifth ay hindi lamang para sa palabas. Kung ikukumpara, ang espesyalidad ni Dax ay hindi bilis, kaya hindi madaling mapalapit sa pagitan niya at ni Mike. Nang matagpuan ng espiritu ni Terence ang maliit na mabilis na barko ni Dax na 100 talampakan ang layo, ang kanal ng bahura ay nasa huling tuwid na linya na. Imposibleng maabutin o malampasan pa ang maliit na barkong mabilis ang takbo na kontrolado ng ikalimang kapatid sa ganoong kaikling distansya. Nang pumunta sila roon, walang kakayahang gawin iyon ang ikalimang kapatid. Naabutan lamang niya ang bangka ni Dax matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Bagamat wala siya sa isang super godly state ngayon at medyo mas mabagal kaysa kay Dax, may bentaha siyang maging unang nakarating sa finish line. Tama na iyon. Hindi napigilan ni Mike ang matawa ng malakas habang nagmamadaling makaalis sa hamog sa dagat. Akala niya ay katanggap-tanggap ang ikatlong pwesto, ngunit hindi niya inaasahan na makukuha niya ang pangalawang pwesto sa huli. Hindi ito madali. Bilang resulta, 1 puntos lamang ang nagawa ni Lucius na mapalapit sa agwat, habang si Dax ay nagawang palawakin ang agwat ng 1 pang puntos. Kung mayroon lamang 3 round ng kompetisyon, sapat na kung ang Mike ay gumanap gaya ng dati sa huling round at makakuha ng middle ranking. Kapag isinumite ang mga item sa gawain, talagang kailangan itong ihambing sa mapa ng dagat at sa barko upang husgahan.
Kung may isang tao sa likod na walang pakialam dito at basta na lamang sumakay sa barko ng iba, natatakot siyang mawala ng saysay ang lahat ng trabaho. Gayunpaman, wala itong kinalaman kina Terence at Mike. Ang mga plote na may mababang ranggo ay halos walang kalaban-laban sa kanila. Magaling ang ginawa ng lahat. Natapos mo ang ikalawang round ng kompetisyon sa loob lamang ng isang araw. Pero nabalitaan kung pinalubog mo raw ang isla. Mayroon bang ganoong bagay? Nang bumalik ang lahat sa plaza ng Torrent City gamit ang teleportation formation, nakaupo pa rin doon si Herson, umiinom ng tsaa at bumubulong sa sarili. Nang makita niya ang paparating na mga tao, biglang lumakas ang kanyang boses. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mike. Hindi niya nakita ang paglubog ng isla, ngunit nakita niya ang pagguho nito. Malamang na may kaugnayan ito kay Terence, at kung itutuloy pa ito ni Herson, mawawala ang magandang sitwasyon na pinaghirapan nilang makamit. Bukod kina Dax at Lucius, ang mga mata ng lahat ay nasa Terence. Ang pinakamalaking sospek sa pagguho ng isla ay sina Terence at Lucius. Walang nangahas na tumingin kay Lucius, kaya't si Terence lamang ang kanilang natano. 6,414. Bukod pa riyan, masyadong napapansin ang grupo ng Mike. Sila ang una at pangalawang pwesto sa bawat pagkakataon, at matatag silang nasa unang pwesto na may 6 na puntos na lamang kaysa sa pangalawang pwesto. Nangunguna rin si Terence sa isla, at imposibleng hindi sila kainggitan. Kahit ang dalawang plote na nakipagtulungan sa Mike noong unang round ay naiinggit sa kanila, lalo na ang iba. Presidente, aksidente lang po ito. Walang nakakaalam kung paano lumubog ang desyerto na isla. Sa katunayan, noong umalis kami, hindi pa lumulubog ang desyerto na isla, kaya mas lalo kaming hindi sigurado kung ano ang nangyari. Alam ni Mike na kailangan niyang magsalita. Kung hindi, ang mga titig ng mga lalaking ito ay sapat na para ilagay siya sa isang napakapasibong posisyon. Walang binanggit si Terence tungkol sa nangyari sa kuweba, at maging si Lucius, na kasama niya, ay alam lang ang tungkol dito ngunit hindi alam kung paano ito nangyari, lalo na si Mike. Gayunpaman, hindi niya kailangang malaman. Kung ipipilit niyang hindi niya alam, walang makakapagsabi. Hindi naman nila basta-basta pwedeng itali ang sombrero sa ulo niya, di ba? Huwag kang masyadong mabalisa. Wala akong sinabi. Ayos lang kung lumubog na ang islang iyon. Wala naman talagang laman iyon. Isa pa, ang lugar na iyon ng dagat ay puno ng panganib. Walang nakakaalam kung ano ang nasa mas malalim na bahagi. Kung wala ang islang ito, lahat ay malaya sa pag-aalala at enerhiya. Mabuti iyon. Paulit-ulit na gumalaw si Herson. Ang mga kapitan, nakakaligtas lang sa kamatayan, ay gustong-gusto siyang sampilin hanggang mamatay. Isang araw at isang gabi ka nang nagpapahinga rito, hindi mo ba kami maaaring pagpahingahin muna? Nakatakas siya sa kamatayan. Alam mo ba kung paano ito isulat? Sa kasamaang palad, walang sino man ang naglakas loob na tumugon kay Herson, kaya't ang nagawa na lamang nila ay makinig ng masunurin. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Mike. Hanggat hindi siya pinapanagot, maayos ang lahat. Iniisip niya kung paano niya paprotektahan si Terence kahit nakapalit nito ay ang pagsuko sa pwesto. Naisip pa nga niya ang isang paraan para maging mas masigla ang mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kadali itong lilipas. Ngumiti si Terence. Walang anuman sa isla. Pakiusap, malamang wala namang anuman sa isla sa ilalim ng langit. Mga islang may klase at mga dagat na may klaseng dilaw. Hindi makapaniwala si Terence na hindi napansin ni Nahaw at ng iba pa ang spatial formation. Bakit nila itinakda ang pangalawang round sa desyerto na islang iyon? Para lang dumaan sa ruta sa dagat ng Bahura. Kung kaya pa nga niyang kalkulahin ng napakalinaw ang mga pagitan sa pagitan ng mga hindi nakikitang harang, paano niya magagawang hindi malaman kung ano ang nasa itaas? Marahil ang pagpapadala ng mga kapitan ng piling plote sa isla ay isang pagkakataon upang makahanap ng ilang mga pahiwatig. Pagkatapos, sinabi ni Herson na kung wala ang islang ito, lahat ay malaya sa pag-aalala at pagsisikap. Malinaw na may ipinahihiwatig siya. Marahil ay may ilang impormasyon tungkol sa islang ito na nasa Yellow Class Route Management Association.
Kung may pagkakataon siya, maaari siyang magtanong-tanong. Isang space formation na lampas sa level 9, at hindi niya alam kung anong level iyon, ay isang bagay na kailangan niyang ipag-alala. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, inanunsyo ni Hersen na tapos na ang kompetisyon ngayon. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, magpapatuloy na ang ikatlong round ng kompetisyon. Mas kasiya siya pa ang pangungusap na ito kaysa sa pagdaragdag ng ilang puntos sa lahat. Para maiwasan ang patuloy na pag-aasar ni Hersen, agad na nagseelisan ang lahat. Hindi na sila nag-abalang magsalita pa. Gabi na noon. Natagpuan ni Mike at ng kanyang mga tauhan ang 5 lalaking naiwan at nag-check-in sa kwartong kanilang inibok ng maaga. Sa wakas ay makakapagpahinga na sila ng maayos. Kahit matagal na siyang hindi nasa Torrent City, 1 taon na siyang nasa ilusyonaryong Pormasayon noong unang round. Hindi siya kumalma sa ikalawang round, at buong oras siyang nagkalkula at nakikipaglaban ng may tensyon. Maaaring kaya pa rin ang kanilang mga katawan na kumapit, ngunit ang kanilang mga isipan ay talagang pagod na pagod, kaya't wala nang interes ang lahat na magpatuloy sa pag-uusap at bumalik na sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga. Mag-isang bumalik si Terence sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya agad nagpahinga. Kinuha niya ang electric eel para pag-aralan ang misteryo ng kidlat sa katawan nito. Tungkol naman sa kalahati ng watawat ng hanay na halos mawalan siya ng braso, inihagis niya ito sa malditong nilalang para pag-aralan. Tungkol naman sa mga pormasayon na nangangailangan ng espasyo, hindi pa ito maintindihan ni Terence, lalo na't hindi pa kumpleto ang bandila. Umaasa na lang siya na makakahanap ng mga palatandaan ng sampaang iyon, kung hindi ay masasayang na niya ang kalahati ng bandila. Ang lakas ng kulog at kidlat ng electric eel ay hindi nababago mula sa sarili nitong tunay na chi, na naiiba sa akin. Ang panloob nitong core ay kayang mag-imbak ng lakas ng kulog at kidlat, at ang mga selula ng katawan ay kayang patuloy na lumikha ng lakas ng kulog at kidlat. Kapag hindi ito ginagamit, maaari itong iimbak sa panloob na core, at kapag kailangan nito, maaari itong direktang i-activate sa pamamagitan ng panloob na core. Hindi ito masamang paraan. Narating ni Terence ang konklusyong gusto niya matapos itong pag-aralan ng ilang sandali. Ang electric eel mismo ay kayang gumawa ng kidlat, at hindi nito kailangang baguhin ang tunay na chi, na katumbas ng pagkakaroon ng karagdagang paraan ng pag-atake. Bukod dito, ang katawan nito ay hindi lamang kayang gumawa ng kidlat ng mag-isa, kundi kaya rin itong gabayan ang kapangyarihan ng kidlat sa natural na mundo patungo sa kaibuturan nito. Hanggat may kulog at ulan, pambihirang panahon para muling mapunan ng electric eel ang sarili nito. Kung kaya kung maging katulad ng igat na kidlat, gamit ang banggaan ng mga selula ng katawan para makagawa ng kidlat, at pagkatapos ay iimbak ito sa dantian, magagamit ko ang Thunder Attribute Martial Arts ng mas mabilis at mas mahusay sa hinaharap, at ang kapangyarihan ay tataas din ng malaki. Sayang lang ang hindi paggamit ng tunay na chi. Ngumiti si Terence. Marami siyang chi sa Jade Space, at maaari niya itong mapunan anumang oras. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng chi. Pero muli, medyo matagal bago naging purong chi ang espiritual na chi, at mabuti na lang at hindi niya kailangang gamitin ang kanyang purong chi. Nakatulong din ito para sa kakayahan ni Terence na magpatuloy sa pakikipaglaban. Dinampot niya ang panloob na kaibuturan ng electric igat at naramdaman ang lakas ng kidlat sa loob nito. Nagsimulang mag-isip si Terence kung anong uri ng elixir ang magagamit niya sa paggawa ng panloob na kaibuturan na ito. Ang Profound Thunder Peel ay halatang masyadong kwalipikado para gamitin. Ginagamit mo ba ang core ng isang Earth Stage Thunder Type si Beast para pinuhin ang Profound Thunder Peel? Hindi ito ang dapat mong sayangin. Teka. Kumurap si Terence, iniwan ang bagay tungkol sa tableta habang sinusubukang alalahanin ang sinabi niya sa sarili. Ano ang sinabi ko? Ano ang kislap ng inspirasyong iyon? Minasahe ni Terence ang kanyang mga sentido at noo habang inuulit ang mga salita. Kailangan niyang tumbasan ito. Kung maaari lang sana akong maging katulad ng igat na kidlat. Gamit ang banggaan ng mga selula ng katawan para makagawa ng kidlat. Kung maaari lang sana akong maging katulad ng igat na kidlat, gamit ang banggaan ng mga selula ng katawan para makagawa ng kidlat.
Napatalon si Terence, puno ng panibik ang mukha. Hindi niya napigil ang mapasigaw. Kung hindi lang dahil sa mahusay na soundproof na espasyo sa silid, tiyak na ikagugulat ng lahat ang sigaw niya. 6,415. Kung pwede lang akong maging katulad ng electric igat at gamitin ang banggaan ng mga selula para makagawa ng kidlat, hindi ba't pinagsasama ko ang katawan ko sa kidlat? Bakit hindi ko naisip to noon? Hahaha, kidlat kasama ang katawan. Ang ikatlong antas ng teknik ng pagtakas sa kidlat. Walang tigil na bulong ni Terence habang pabalik-balik siyang naglalakad sa silid, halatang nasa sabik. Nang makuha niya ang teknik ng pagtakas mula sa kidlat, ang unang dalawang patong lamang ng kasaya ang mayroon siya, ang katawang pang-iwas sa kidlat at ang katawang kontrolado ng kidlat. Para naman sa ikatlo at ikaapat na antas, nawala na ang mga ito. Ang mga taktika ni Terence sa labanan gamit ang Heart's Fortune ay talagang mapanghamon, kaya niyang gayahin at pagbutihin ang kakayahan ng ibang tao pagkatapos niyang makita ang mga ito, ngunit hindi niya matukoy ang susunod na bahagi ng sarili niyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat. Hindi naman sa nawala ng bisa ang kanyang Heaven Seizing Fortune Battle Technique, kundi iba-iba ang bawat antas ng Thunder Escape Technique. Iba-iba ang paraan ng paggawa at paggamit nito ng kidlat. Kung nakikita lang ni Terence na ginagamit ng mga tao ang huling dalawang antas ng kidlat, malamang ginaya na niya ito. Gayunpaman, hindi pa nakakita si Terence ng sino man na gumamit ng teknik na iyon, at hindi man lang siya makapagpahinga kahit sandali. Hindi talaga siya makapag-focus sa huling dalawang antas. Hindi niya inaasahan na noong tinulungan niya si Mike na lumahok sa kompetisyon para sa Zuan Class C Navigation Quota, ay hindi niya inaasahang nakita niya ang katawan ng Electric Eel, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong linangin ang ikatlong antas ng Lightning Escape Technique. Tama, iyon na. May pag-asa. Hangga't magagamit mo ang banggaan ng mga selula ng iyong katawan upang makagawa ng kidlat tulad ng igat na pangkidlat, at kasabay nito ay makaakit ng natural na kidlat sa iyong katawan, matatapos mo ang ikatlong antas ng teknik ng pagtakas mula sa Thunder, ang kidlat gamit ang iyong katawan. Paliwanag ng paliwanag ang mga mata ni Terence. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na posible ang kanyang ideya. Maaari niyang gamitin ito bilang gabay at gamitin ang mga taktika sa labanan ng kapalaran ng langit upang mahinuha ang susunod na bahagi ng kasanayan. Maaaring medyo naiiba ito sa orihinal, ngunit naniniwala si Terence na ang pagsasama ng kanyang katawan sa kidlat ay hindi magiging mas malala kaysa sa orihinal. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, itinaas ni Terence ang kanyang kamay at hinawakan ang katawan ng electric igat, na lumikha ng mga arko ng kidlat sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang spirit sense upang maingat na obserbahan ang reaksyon ng electric igat sa kidlat. Bagamat iba ang isang patay na electric eel sa isang buhay, wala itong pakialam kay Terence. Isang hibla na lang ang kailangan para magsimula ang mga taktika sa labanan para sa kapalaran ng langit, at unti-unti na niyang mauunawaan ang buong bagay. Ganito tumutugon ang mga selula sa kidlat. Ito ang paraan para gabayan ang kidlat papasok sa katawan. Nang hindi gumagamit ng kidlat, ginamit ko ang tunay na chi para pasiglahin ang mga selula na magbanggaan. Gaya ng inaasahan, nabuo ang kidlat. Kailangan ko lang gayahin ang galaw ng selula ng igat na kidlat, at baka makumplito ko ang kidlat gamit ang aking katawan. Mukhang hindi naman nasayang ang paglalakbay na ito. Matapos malaman ni Terence ang sikreto ng mga selula ng electric igat, siya ay labis na nasasabik. Walang dapat sayangin na oras. Agad niyang sinimulang mahinuha ang ikatlong antas ng teknik ng pagtakas mula sa kidlat, pinagsasama ang kanyang katawan sa kidlat. Umupo si Terence nang nakakross ang mga paa, at dahan-dahang sinubukang banggain ang mga selula sa kanyang katawan ayon sa natutunan niya mula sa electric igat. Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang pandama sa espiritu, hindi niya ito magagawa. Kung wala ang mga taktika sa labanan ng kapalaran ng langit, hindi siya magkakaroon ng kakayahang maghinuha ng mga kasanayan. Masasabing sa buong Sky Class Island, tanging si Terence lamang ang makakagawa nito. Kung ibang tao man iyon, kahit na sila ay nasa kaharian ng pagwasak ng dagat o pagwasak ng langit, wala silang magagawa.
Nang maramdaman ni Terence na medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, biglang nagpadala sa kanya ng isang malakas na alerto sa panganib ang Jade Space. Nagulat si Terence at agad na ginamit ang kanyang lightning escape technique, at lumitaw sa kabilang panig ng silid. Pagkatapos, nakita niya na ang buong bubong ay parang nyebe na ibinuhos ng kumukulong tubig, tuluyang natunaw. Isang bilog na butas na may diametrong 5 talampakan ang naiwan sa lupa, na nagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan ng pag-atake ito. Sinusubukan niyang subukan ang mga selula sa kanyang katawan, at ang biglaang paggalaw na ito ay nagparamdam sa kanya na parang pinupunit siya. Hindi siya makahinga. Habulin at salakayin. Walang magawa si Terence ng mag-isa, ngunit walang pakialam ang mga spirit beast na nakakalat sa paligid niya. Agad silang lumipad patungo sa direksyon ng atake pagkatanggap nila ng utos. Ibinuka ni Terence ang kanyang spirit sense, sinusubukang hawakan ang umaatake at pinagmasdan din ang butas sa lupa. Ang ikinagulat niya ay isa rin itong marka na iniwan ng isang palaso. Iba ito noong nasa Proud siya sa Dawn Academy, pero halos sigurado si Terence na ito ang assassin na hindi na nagpakita simula noon. Gaya ng inaasahan, hindi siya gumalaw, pero nang gawin niya iyon, muntik na siyang pumatay sa isang atake lang. Kung hindi dahil sa babala ng Jade, talagang napatay na sana si Terence ng palasong iyon. Sa pag-iisip tungkol sa nakakatakot na pag-atake, hindi niya inakalang kayang harangan ng kanyang pangangatawan ang palasong iyon. Kailangang maalis ang lalaking ito. Kung hindi, kung patuloy niya akong susundan at magbabalak sa dilim, mahihirapan talaga akong makatulog at kumain ng mapayapa sa hinaharap. Naging seryoso ang mukha ni Terence nang kumalma siya. Ang pinaka-nakakainis na bagay ay ang assassin at archer ay hindi kailanman kikilos kung hindi sila kumpiyansa. Pagkatapos nilang kumilos, kahit natamaan nila ang target o hindi, atras sila sa isang putok at hindi kailanman magiging sakam sa tagumpay. Ang ganitong uri ng kalaban ang pinaka-nakakatakot. Hindi mo alam kung kailan siya gagawa ng kilos, at kapag gumawa siya ng kilos, mahirap mahuli ang buntot niya kahit patay ka na o hindi. Sapat na ang spirit sense ni Terence para masakop ang buong lungsod, pero hindi pa rin niya mahanap ang bakas ng lalaking ito. Kung pag-uusapan ng pagiging lihim, ang walang hiyang ito ay tiyak na isang master sa lahat ng master, hindi mas mababa sa maliit na spirit beast, marahil ay mas mahusay pa ng kaunti. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin niya ito mahuli. Alam na ni Terence ang sagot, ngunit hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Malawak ang sakop ng depensa ng spirit beast, ngunit nataman ito ng palaso ng hindi man lang napansin. Ang nakapagpaiba sa kanya ay kung paano nga ba natukoy ng lalaking iyon ang kanyang posisyon. Paano niya naaasinta ng ganoon katumpak ang kanyang tirahan? At gaano kalayo ang lugar kung saan penyanan ng taong ito ang palaso? Napakaraming tanong, at wala ni isa man sa mga ito ang mahanap ni Terence. Nakakapanlumo talaga ang pakiramdam na naaapi siya. Narinig ng mga tao sa ibang mga silid ang kaguluhan at nagtakbuhan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ang malaking butas sa bubong at ang nakakatakot na mga butas ng palaso sa lupa ay nagpabago sa kanilang mga mukha. Lil Bro Linford, anong nangyayari? Sino ang maglalakas loob na patayin ka rito? Galit na galit si Mike, siya ang humingi ng tulong kay Terence, at siya ang mananagot sa mga kahihinatnan kung may mangyaring masama sa kanya. Kung tungkol naman kay Natalie, nang makita ang napakalaking butas ng palaso, agad niyang naisip ang nakaraang atake, at namutla ang kanyang magandang mukha. Terence? Lil? Bro? Ayos ka lang ba? Ito ba ay? Itinaas ni Terence ang kamay niya para pigilan siya bago pa siya matapos. Ayos lang, ayos lang. Hindi ako magaling sa ibang bagay, pero magaling din akong tumakas. Hindi ganoon kadaling harapin ako. Ngumiti si Terence, inalo si Natalie at pinagaan ang loob ng lahat. 6,416. Terence, alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Hindi natin pwedeng hayaan na lang itong problema. Kasing lamig ng yelo ang mukha ni Jinlin, at hindi maganda ang ekspresyon ng mukha niya. Si Terence ay isang taong inaasahan niya, isang taong magdadala sa kolehiyo ng Feyang sa langit sa hinaharap. Paano niya hahayaang may isang taong kalabanan si Terence sa panahong ito?
Kuya Linford, maaari kayang may ibang kasama. Napakagaling ng performance mo, kaya nakuha mo ang atensyon ng iba, at gusto ka nilang paalisin ng palihim. Iyon lang ang paraan para makalaban sila para sa isang pwesto mula sa atin. Malakas din ang intensyong pumatay ni Mike. Kahit pa si Dax o si Lucius, basta't maglalakas loob silang abutin si Terence, papagbabayaran niya sila kahit na ang ibig sabihin nito ay sakripisyo ang kanyang plota. Hindi sila magkapatid ni Terence, pero higit pa sila sa magkapatid. Marami na silang pinagdaanang sitwasyon sa buhay at kamatayan, at nakita na ni Mike si Terence bilang isang katuwang na pagkakatiwalaan niya. Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang ito. Isa pa, ang mamamatay tao na ito ay tiyak na hindi ipinadala ng mga plotter na iyon. Katatapos lang ng ikalawang round ng kompetisyon, kaya sino ang makakahanap ng isang napakalakas na mamamatay tao para patayin ako ng ganito kabilis? Kung gusto niyang pumatay ng tao, dapat ikaw ang pinapatay niya, kapatid na Mike. Bahagyang ngumiti si Terence, walang pakialam ang mukha habang tinutokso si Mike. Bahagyang kumalma ang mukha ni Mike habang itinuturo niya si Terence. Ikaw, may ganang magbiro ka pa rin sa ganitong oras. Sino ba ang hindi makakaalam na ang resulta natin ay dahil sa iyo? May silbi pa ba ang pakikitungo mo sa akin? Terence, huwag kang magtago ng kahit ano sa amin. Tayong lahat ay pamilya, at ang tamang paraan para harapin ang mga problema ay ang mag-isip ng paraan ng magkasama, maliban na lang kung hindi mo na kami tinatrato na parang pamilya. Hindi basta-basta maloloko ni Terence si Jinmo, nakikita niyang hindi nagsasabi ng totoo si Terence, at sinusubukan niyang makalusot sa pamamagitan ng pagpapalit ng usapan. Tia Zhang, masyado kang magaspang. Umiling si Terence na may mapait na ngiti, nagsasabi ng totoo. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung sino ang nagpadala ng assassin. Gayunpaman, may hinala ako na ang assassin na ito ay maaaring mula sa Hidden Death Sect. Dati, noong nasa pinakahilagang isla ako, inambush ako ng Hidden Death Sect habang pabalik ako sa hilagang isla. Gayunpaman, nagawa kong patayin ang assassin bilang kapalit. Kaya, sa pagkakataong ito, maaaring nagpadala sila ng mas malakas na assassin. Bukod sa pagpatay sa akin para makumplito ang misyon, maaaring gusto rin nilang ipaghiganti ang kanilang mga namatay na kasama. Sekta ng nakatagong kamatayan. Huwag mo akong hayaang makasalubong ang mga parang daga na kasuklam-suklam na mamamatay tao, kung hindi ay tuturuan ko sila ng leksyon. Nanlaki ang mga mata ni Jinmo na parang phoenix habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at may puot na sinabi. Hindi napigilan ni Terence na hawakan ang ilong niya, medyo nakaramdam ng pagkakasala. Dati siyang mamamatay tao, pero sa paningin ni Jinmo, hindi ba't isa lamang siyang hamak na daga? Hindi yun mahalaga, ang mahalaga ay ayaw talagang makilala ni Terence si Jinmo at ang mga assassin mula sa Hidden Death Sect. Hindi mahina ang kalaban, at naiisip ni Terence kung gaano kaitikot ang isang Sky-grade killer. Ang Archer sa pagkakataong ito ay malamang isa sa mga Sky-grade killer. Tunay ngang pambihira ang lakas ni Jinmo, ngunit ano ang silbi ng pagiging malakas sa harap ng ganitong kalaban? Hindi nila mahanap ang bakas ng kalaban at tanging magagawa lang nila ay ang tanggapin ang bogbog. Kung hindi sila mag-iingat, mahuhulog sila sa isang sitwasyon na hindi na matutubos. Kuya Linford, kung sila talaga ay mga assassin mula sa Hidden Death Sect, kailangan mong maging mas maingat. Nabalitaan ko na ang kanilang reputasyon. Makapangyarihan sila at may kakaibang mga pamamaraan. Mas mataas ang antas ng assassin, mas mataas ang antas ng tagumpay. Sinasabing mas malakas ang target, mas mababa ang kanilang tsansa na magtagumpay, ngunit hindi iyon ang kaso. Hanggat sila ay tina-target ng kanilang mga high-level killer, mayroong 70 hanggang 80% na posibilidad na sila ay mapatay. Mukhang nag-aalala si Mike. Tila natatakot siya sa sekta ng Hidden Death. Kung isa man ito sa mga plote na gustong pumatay kay Terence, kaya pa rin niyang gawin ang lahat. Pero laban sa Hidden Death Sect, pakiramdam niya ay wala siyang magagawa kahit pa may kapangyarihan siya. Bukod pa riyan, sa pagkakaalam niya, napakalakas ng Hidden Death Sect, at hindi niya sila kayang labanan.
Sa totoo lang, kahit gawin pa ng pamilyang Nakajima Aida ang lahat, maaaring hindi nila tuluyang maalis ang Hidden Death Sect, lalo na ang Aotaba. Kapatid na Mike, huwag kang mag-alala. Nasabi ko na iyan dati. Maaaring hindi ako magaling sa ibang bagay, pero ako talaga ang pinakamagaling sa pagtakas at pananatiling buhay. Kung gusto mo akong patayin, walang silbi ang magpana mula sa malayo. Bahagyang ngumiti si Terence, nagpapakita ng isang napakakumpiyansang ekspresyon, na lalong nagpaga ng loob ng iba. Humahabol ang maliit na spirit beast ngunit wala itong nakita, kaya sumuko ito at bumalik upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga depensa. Pero sa pagkakataong ito, mas malayo na ang distansya, at hindi lahat ng mga spirit beast ay nasa labas. May ilang mga punto malapit kay Terence, na bumubuo ng isang 3-dimensional defense circle. Hanggat umaatake ang assassin sa loob ng saklaw na ito, hindi magiging madaling makatakas mula sa paghabol ng maliit na spirit beast. Sige, pwede na kayong bumalik at magpahinga. Ayos lang ako rito. Tara na. Mag-usap tayo bukas. Pinalis ni Terence ang lahat. Kailangan niya ng oras para maipagpatuloy ang pag-aaral sa ikatlong antas ng teknik ng pagtakas mula sa kidlat, ang pagsasama ng kanyang katawan sa kidlat. Kapag nagtagumpay siya, hindi lamang tataas ang kanyang lakas, kundi tataas din ng malaki ang kanyang kakayahang manatiling buhay. Sige, mag-ingat ka. Hindi ka na maaaring manatili sa kwartong ito. Magpapagawa ako ng magpapalit ng kwarto mo. Tiningnan ni Mike ang mga butas sa bubong at lupa at naghanda na kumuha ng isa pang silid para kay Terence. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Kailangan ko pa ring pag-aralan kung paano ako makukulong ng kalaban. Tamang-tama lang ang lugar na ito. Hindi mo kailangang maging abala. Bumalik ka na at magpahinga. Hindi nagsisinungaling si Terence, kailangan niyang alamin kung paano na-control ng kabilang panig ang kanyang posisyon, para kahit papaano ay makapagbantay siya sa hinaharap. Walang nagawa sina Mike at ang iba pa kundi ang umalis pagkatapos ng ilang salita pa. Pagkatapos umalis ng lahat, kumuha si Terence ng ilang watawat ng pormasayon at nagsimulang magtayo ng pormasayon sa silid. Nakahanda na ang mga depensa, patibong, ilusyon, pagpatay, at iba pa. Marami siyang hawak na mga normal na array flag, at wala siyang pakialam kung sayangin ang mga ito. Nang makumplito ang hanay, ang mga butas sa bubong at lupa ay direktang natakpan, at walang nakitang anumang abnormalidad. Matapos ang lahat ng paghahanda, sinimulan ni Terence na tingnan ang silid para sa anumang aparato na maaaring mag-monitor dito. Kung iyon ang dahilan kung bakit nagawang ikulong ng assassin ang assassin, kailangang isaalang-alang ni Terence kung ang ibang mga tao ay may parehong kagamitan sa kanilang mga silid. Pero matapos maingat na suriin ni Terence, wala siyang nakitang ganoon. Mukhang hindi gagamit ng ganoong kababang paraan ang mga taong may ganitong kakayahan. Senior Ghost, huwag muna nating pag-aralan ang array-breaking flag sa ngayon. Tulungan mo akong isipin, paano ako nalock ng kabilang partido. Ginaising ni Terence ang lalaking abala sa pag-aaral ng mga space array flags na halos mabaliw na. 6,417. Bata, lalo kang nagiging walang silbi. Kailangan mong abalahin ang matandang ito sa bawat maliit na bagay. Sa tingin mo ba ay madali lang para sa matandang ito? Bihira akong makahanap ng bagay na makakainteres sa akin, at lagi mo akong sinasamantala. Ang nakapangangilabot na bagay ay puno pa rin ng kawalang kasiyahan at patuloy na nagrereklamo. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Gaano nakatagal itong pinag-aaralan ng matanda? Palagi na lang kitang iniistorbo. Minsan na lang, ha? Isa pa, maliit na bagay ba ang muntik ng mapatay? Gaano ba kalawak ang iyong mga pananaw, matandang lalaki? Wala akong makitang anumang dayuhang bagay sa silid na ito na makakatulong sa pag-lock. Marahil ay naroon ito noong una, ngunit tuluyan itong nawasak ng palasong iyon. Bahagyang bamulong ang malademonyo, inilabas ang sama ng loob dahil sa pagkagambala. Sinimulan itong hanapin si Terence, ngunit wala itong nakitang kakaiba sa ginagawa nito. Nasira. Sa madaling salita, ang aparato ay inilagay mismo kung saan ako nagmumuni-muni. Hindi naman pwedeng nagkataon lang yun, di ba?
Pakiramdam ni Terence ay hindi gaanong maaasahan ang konklusyong ito. Hindi siya nagmumuni-muni sa kama o sa upuan. Sa halip, nakaupo siya nang nakakross ang mga paa sa lupa, sinusubukang mahinuha ang ikatlong antas ng teknik ng pagtakas mula sa kidlat. Kung kayang kalkulahin pa nga ito ng kabilang panig, medyo mahirap itong isipin. Gayunpaman, nakakalungkot pa rin para kay Terence na nasira rin ang katawan ng electric eel. Kahit na pag-aralan na niya ang lahat ng kailangang pag-aralan, isa pa rin itong bihirang Thunder Type Sea Beast. Mabuti na lang at ang inner core nito ay nasa Jade Space pa rin. Kung hindi, malaki sana ang natamong pagkalugi niya. Malamang na hindi ito nagkataon lamang. Ang tanging paliwanag ay ang kakayahan ng mamamatay tao na mahuli ang isang target mula sa malayong distansya. Ang kakilakilabot na bagay ay sandaling nag-isip at dahan-daang nagsalita. Ang ganitong uri ng kasanayan ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng aura ng mga bagay na ginamit mo, o sa pamamagitan ng matalas na pandama o banal na pandama. Dahil may mga limitasyon ang mga silid sa ina ito, napakababa ng posibilidad ng banal na pandama. Bukod dito, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung ang isang banal na pandama sa yugto ng paghahati ng dagat ay gustong kumapit sa iyo, tiyak na matutuklasan namin ito. Kaya, mas malamang na isipin kung may ginamit ang kabilang panig sa iyo para kumapit. Nasuri ito ng malinaw ng supaman na ito. Gaya ng inaasahan, mas tumatanda ang luya, mas maanghang ito. Hindi naman sa hindi ito maintindihan ni Terence, pero madali siyang mawala ng malay kapag may kinalaman ito sa kanya. Matapos marinig ang sinabi ng Senior Ghost, pakiramdam ko rin ay ginagamit ng kabilang panig ang mga gamit na ginamit ko para i-lock ang aura ko. Tutal, marami na akong gamit na nagamit, kaya hindi mahirap makahanap ng isa o dalawa. Kung ganoon nga, hindi ba ibig sabihin noon ay pwede akong patayin ng killer anumang oras niya gusto? Sumakit ang ulo ni Terence sa pag-iisip pa lang tungkol doon, imposibleng maganda ang mood niya kung ang isang kalaban na tulad niya ay nagtatago sa dilim, handang umatake anumang oras. Hindi ka ba niya aatakihin anumang oras ngayon? Sa sandaling mag-relax ka, aatakihin ka niya. Ang tanging pinag-iisipan ko lang ay, paano niya nalaman na nasa relax kang estado at inilantad ang iyong sarili? Biglang binago ng malademonyo ang usapan at nagtanong ulit. Kumurap si Terence. Tama, maipaliwanag ang pagkulong sa posisyon ng kalaban, pero paano nila nalaman kung kailan aatake? Hindi niya naman kayang matukoy ang real-time na status ng target habang tinutukoy ang lokasyon nila, di ba? Pinag-aralan pa lang ni Terence ang electric eel ngayon, at hindi niya karaniwang binabaliwala ang kanyang depensa ng ganito. Senior Ghost, ano ang iyong mga saloobin? Biglang naramdaman ni Terence na parang may mali. Mali ba ang lahat ng kanyang mga naunang palagay? Mahirap sabihin. Siguro may kakayahan siyang matukoy ang posisyon at estado mo ng sabay, o baka naman nasa hindi siya kalayuan, pero nasa pinakamalapit na lugar para obserbahan ang mga galaw mo. Bagamat may mga restriction sa silid ng bahay tuluyan, ang ganitong simpleng restriction ay may limitadong epekto sa isang eksperto. Hindi makagawa ng tumpak na conclusion ang multo, ngunit nagdulot ito ng isa pang posibilidad. Biglang nag-isip si Terence, at sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit siya nakaramdam ng kakaiba. Marahil, gaya ng sinabi ng multo, palihim na umatake ang mamamatay tao mula sa malapit na distansya. Noon pa man ay iniisip na ang mga taong gumagamit ng pana at palaso ay tiyak na magpapaputok ng laso mula sa malayo para mas madaling makatakas. Pagkatapos ng pag-atake, parehong nag-focus sina Terence at ang Spirit Beast sa malayo at hindi pinansin ang posibilidad na may mamamatay tao sa tabi nila. Hindi nakita ni Terence ang anggulo o direksyon ng palaso, ngunit batay sa kanyang karanasan, dapat ay napakalayo ng mamamatay tao, kaya't nahulog siya sa isang blind spot. Senior Ghost, baka malapit lang talaga ang mamamatay tao. Hanapin natin ulit. Hindi nagbago ang mukha ni Terence, ngunit hiniling niya sa multo na tulungan siyang hanapin muli ang pumatay. Kahit na ang taong ito ay mula sa Hidden Death Sect o hindi, ang kanyang kakayahan sa pagtatago ay talagang pambihira. Walang mahanap ang spirit sense ni Terence, pero sa tulong ng bagay na ito, ibang-iba ang epekto.
Naniniwala siya na hanggat hindi ito isang super expert na kayang hatiin ang dagat at basagin ang kalangitan, hindi nito dapat maiwasan ang magkasamang imbestigasyon ng dalawa. Kung talagang may kakayahan siyang hatiin ang dagat at basagin ang langit, hindi na niya kailangang magtago sa dilim, maaari na niyang patayin si Terence. Nag-aalala pa rin ang malademonyo sa kaligtasan ni Terence, kaya naman nakipagtulungan ito kay Terence para mahanap ang bakas ng mamamatay tao nang walang sinasabi. Kasabay nito, tinawag din ni Terence pabalik ang maliliit na spirit beast sa labas para magdepensa, at bumuo ng isang saradong lambat. Kapag natagpuan na ang kalaban, wala na siyang paraan para makatakas. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nakahanap sina Terence at ang multo ng isang kakaibang lugar. Ito ang direksyon kung saan nanggaling ang palaso, hindi kalayuan sa kwarto ni Terence. Ito ay 2 hanggang 300 talampakan lamang ang taas, ang pinakamagandang posisyon upang mapagmasdan ang kwarto ni Terence. Sa lugar na ito, mayroon pa ring bakas ng halos hindi matukoy na pagbabago-bago ng tunay na enerhiya, na eksaktong kapareho ng butas na iniwan ng palaso. Tama, dapat nandito yan. Ang tapang talaga ng lalaking yan, nang ahas pa siyang atakihin ako ng ganito kalapit. Malamig na ngumiti si Terence, labis na nalungkot. Sigurado siyang umatake ang mamamatay tao mula sa malapitan, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang anumang bakas ng mamamatay tao. Hindi masyadong binigyang pansin ni na Terence at ng Spirit Beast ang kalapit na lugar dahil sa kanilang maling paghatol, na nagbigay sa kalaban ng pagkakataong makatakas. Terence bata, talagang nakakaharap mo ang isang mahirap na kalaban ngayon. Tumigil sa pagbibiro ang kakilakilabot na bagay at naging seryoso. Kung hindi ako nagkakamali, noong unang beses na palihim siyang umatake sa iyo, mula nga pala sa malayo. Pero sa pagkakataong ito, malapitan na ang atake. Base sa lakas ng 2 palaso, masasabi mong malakas ang tumatagos na lakas ng una, habang sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang lakas ng pagsabog. 6,418. Iyon ang una kong impresyon. Akala ko pareho lang ang ugali ng taong iyon, kaya hindi ko naisip na ang magkaibang lakas ng palaso ay haantong sa magkaibang distansya sa pagitan ng kalaban. Dahil sa kapabayaan ko. Inamin ni Terence ang kanyang pagkakamali, mahuhulaan niya kung nasaan ang kalaban sa susunod na mangyari ito. Sige, maaari mo nang ipagpatuloy ang pag-intindi sa teknik ng paggalaw ng kidlat. Tapusin na natin ito dito. Bibigyan ko ng pansin ang paligid habang iniintindi mo ito. Kung maglalakas loob na bumalik ang assassin, tiyak na makakahuli ako ng ilang bakas niya. Plano ng molditang yun na gamitin ulit si Terence bilang pain, tapos akitin ang mamamatay tao at patayin siya. Hindi ba't kailangan ng mga mamamatay tao ng mga pagkakataon? Ang pagsasanay ni Terence ang pinakamagandang pagkakataon. Base sa pagitan ng huling pag-atake at ng pag-atake kanina lang, magiging sanhi ito ng pagbuo ng isang uri ng nakagawiang pag-iisip ng mga tao. Hindi na itutuloy ng mamamatay tao ang pag-atake matapos siyang mabaygo. Sa halip, tatakbo siya palayo at maghihintay ng isang takdang oras bago siya kumilos. Kaya maaaring magbawas ng bantay si Terence, at ito ay isang magandang pagkakataon para sa isang palihim na pag-atake. Ang malamulto ay lubos na tumpak sa pagbabasa ng isip ng mga tao, at ang mamamatay tao ay malinaw na isang eksperto sa larangang ito. Ipinakita ng bawat isa ang kanilang sariling mga kasanayan, at ito ay usapin kung sino ang mas malakas. Ang bentahan ni Terence ay hindi malalaman ng mga mamamatay tao ang tungkol sa pagkakaroon ng mga multo, kaya maaaring magsanay si Terence hanggat gusto niya habang nag-iimbestiga ang mga multo. Kung gayon, kailangan kong abalahin si Senior Ghost. Naisip ni Terence na magandang mungkahi iyon, pero pakiramdam niya ay may mali. Kakalagay lang niya ng maraming hanay sa silid. Hindi ito mga simpleng paghihigpit tulad ng sa bahay tuluyan. Masisira ba ito ng mamamatay tao? Tila hindi palaging maganda ang pagkakaroon ng mataas na antas ng array daw. Kahit si Terence ay natawa rin. Sinimulan niyang kolektahin ang mga bandila ng pormasayon ng masunurin, inaalis ang lahat ng hindi kinakailangang pormasayon. Mabuti na lang at nakatago ang mga ito sa ilalim ng pinakadulong pormasayon, kung hindi ay magiging awkward ito.
Sa huli, isang hanay ng mga depensa na mababa ang antas ang natitira upang takpan ang butas sa silid. Kung babalik ang mamamatay tao, hindi siya mahahadlangan ng hanay ng mga depensa na mababa ang antas. Sige, Senior Ghost, magsisimula na ako sa paglilinang. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Hindi kailangang maging magalang si Terence sa sumpang iyon, binati niya ito at umupo nang nakakross ang mga paa, muling pinag-aaralan ang pagsasama ng katawan at kidlat. Ang pagbangga ng mga selula sa katawan ay isang mahirap na bagay, ngunit si Terence ay may malakas na pandama sa espiritu. Ang ganitong uri ng detalyadong operasyon ay hindi mahirap, ngunit ang mahirap na bahagi ay kung paano lumikha ng kapangyarihan ng kidlat mula sa pagbangga ng dalawang selula. Kung wala siyang electric igat, hindi makakagawa ng malaking progreso si Terence sa loob ng maraming taon kung mag-e-explore siya ng mag-isa. Pero matapos mapanood ang demonstrasyon ng pagbangga ng selula ng electric igat, kahit papaano ay nagkaroon ng direksyon si Terence. Ang problema lang ngayon ay ibang-iba ang mga selula ni Terence sa mga selula ng electric eel. Kung gusto niyang ikumpara ang paraan ng pagbangga ng electric eel, kailangan niyang gayahin kahit papaano ang mga katangian ng mga selula ng electric eel. Hanggat kaya niyang lutisin ang pinakamalalang problemang ito, magiging maayos ang lahat. Ang mga selula ng electric igat ay isinilang na may kakayahang lumikha ng kidlat sa pamamagitan ng friction, at iniisip ni Terence kung paano niya gagayahin ang epektong iyon. Una, sinubukan ni Terence na gawing kidlat ang kanyang chi upang pasiglahin ang kanyang mga selula. Ito ay isang klasikong baligtad na proseso. Si Terence, na abala sa kanyang pagsasanay, ay may maliliit na arko ng kidlat sa buong katawan. Ang buong silid ay napuno ng tunog ng kuryente, at ang mababang antas ng depensa ay hindi kailanman nakaharang sa liwanag ng kidlat. Mula sa labas, malinaw na makikita ang liwanag sa silid ni Terence. Isang malamulto na anino ang tahimik na gumalaw sa dilim na parang usok, huminto sa tuktok ng isang mataas na gusali sa malayo, malamig na nakatitig sa silid ni Terence. Mayroong kakaibang pagbaluktot sa paligid ng kanyang katawan. Mapahangin man o liwanag, tila na-refract ang mga ito nang makarating sila rito. Kung gagamitin ng isang tao ang kanilang espiritual na pandama upang obserbahan ang lugar na ito, mararamdaman lamang nila na may kakulangan ng liwanag sa espasyong ito. Hindi nila mamamalayan na mayroon palang buhay na taong nakatayo rito. Hindi ganoon kalayo ang sakop ng pandama ng multo, at para masiguro ang kaligtasan ni Terence, kinailangan niyang itoon ang kanyang atensyon sa mga kalapit na kaina-hinalang lugar. Malayo lang ang itim na anino na ito sa lugar na ito. Kung hindi, posibleng malaman kung sino ang magiging mas malakas. Matapos magmasid sandali, ang itim na anino ay hindi gumalaw, ngunit tahimik na umatras. Bagamat pakiramdam niya ay magandang pagkakataon ito, 2 beses na siyang nabigo ng sunod-sunod, kaya mas naging maingat siya. Kung walang lubos na kumpiyansa, mas mabuting huwag na lang kumilos. Mapayapang lumipas ang gabi. Nakahinga ng maluwag ang parang multo nang hindi ito nakapaglansad ng palihim na pag-atake, ngunit hindi nito maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Salamat, Senior Ghost, sa pagprotekta sa akin. Iminulat ni Terence ang kanyang mga mata at tumalon, nagpasalamat sa multo sa kanyang puso. Maliit na bagay lang yan. Kumusta ang pananaliksik mo sa 3 antas ng teknik ng paggalaw ng kidlat? May progreso ba? Hindi nagpakita ng anumang emosyon ang sumpa at bumaling sa pag-usad ng pagsasanay ni Terence. Matapos ang maraming pagsubok, mayroon na akong ilang mga ideya. Gayunpaman, hindi pa rin ito perpekto at nangangailangan ng karagdagang pananaliksik. Ngumiti si Terence. Hindi niya nagawang malaman ang 3 antas ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, ngunit nararamdaman niya na hindi ito magtatagal. Kung gayon, bakit hindi ka nalang magpatuloy sa paglilinang? Hindi ba't bukas na magsisimula ang 3 round ng kompetisyon? Hindi lubos na naintindihan ng Molditang iyon ang iniisip ni Terence, hindi ba dapat niya itong gawin ng 1 beses lang? Sino ba naman ang titigil sa kalagitnaan ng kanilang cultivation? Ang ganda ng balanse ng trabaho at pahinga. Nandito na sila, hindi natin pwedeng basta-basta isara ang pinto at hindi siya makita, di ba? Bahagyang ngumiti si Terence nang buksan niya ang pinto.
Masayang pumasok si Natalie, kasunod si Jinmo. Terence, Lan or Natalie. Terence, Lil, bro, alam mo na darating ako, kaya ikaw ang nagbukas ng pinto para sa akin. Pinaikit ni Natalie ang kanyang hugis gasuklay na mga mata habang nakangiti kay Terence, na para bang napakasaya nito. Mukhang wala naman talaga siyang pakialam sa pag-atake kagabi. Basta't maayos lang si Terence, magiging maayos din ang lahat. Tia Zhang, magandang umaga po, nakababatang kapatid na babae. Sinalubong sila ni Terence nang may ngiti bago bumaling kay Natalie, ang aga mo naman gumising, lalabas ka ba para mamili? Hahaha, junior brother, ang bait mo. Kumusta? Gusto mo bang sumama sa akin? Masayang ngumiti si Natalie, iniisip na sila ni Terence ay lubos na nagkakaintindihan. Mabuti naman. Ang tagal ko nang kinakabahan. Bihira lang akong makapagpahinga ngayon. Ngumiti si Terence at humarap kay Jinmo. Tia Zhang, sasama ka rin ba? Tama. Hindi pa ako nakapunta sa lungsod na ito dati. Maglibot tayo. Ngumiti si Jinmo at tumango. 6,419. Ayaw sumunod ni Jinmo kina Terence at Natalie. Bilang isang taong dumaan dito, alam na alam niya ang iniisip ng kanyang disipulo. Gayunpaman, ang mga mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect ay nagmamasid sa dilim. Kung hindi siya sasama sa kanila, hindi siya mapapanatag. Kung hindi lang dahil sa kakaiba ng mga mamamatay tao na walang pagkakaiba sa pananatili sa bahay tuluyan at paglabas, tiyak na hindi sila papayagang lumabas ni Jinmo sa oras na ito. Kuya Mike, gising ka na ba? Babatiin na sana ni Terence si Mike nang sabihin sa kanya ni Jinmo na nakaalis na ito. Sinabi ni Kapitan Mike na dadalo siya sa isang pribadong pagpupulong ng mga kapitan ng isang flota. Gusto ka sana niyang yayaing sumama sa kanya, pero nakita niyang naglilinang ka pa rin mula sa malayo, kaya hindi kanya istorbohin at hiniling niya sa akin na ipaalam ito sa iyo. Ikinumpas ni Jinmo ang kanyang kamay. Sa katunayan, gusto rin niyang sumama si Mike. Mabuti naman talaga na may mas maraming eksperto. Gayunpaman, wala siyang dahilan para pigilan si Mike sa ginagawa nito. Isang pribadong pagtitipon sa pagitan ng mga kapitan. Mukhang sa wakas ay tinatanggap na ng ibang mga flota ang kapatid na Mike. Ngumiti si Terence, masaya para kay Mike. Dati, ang flote ni Mike ay nasa ika-19 na pwesto sa 20 flota na itinuturing na nasa pinakamababa sa listahan. Hindi man lang siya tiningnan ng mga kapitan ng makapangyarihang flota. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 round ng kompetisyon, nakuha ng Mike ang unang pwesto na may kabuuang 24 na puntos, nangunguna sa pangalawang pwesto ng 6 na puntos. Dahil dito, nagbago ang pananaw ng lahat ng iba pang mga flote sa kanya, at natural na tumaas ang bilang ng mga flote na handang makipagtulungan sa kanya. Mabuti na lang at matutuwa si Terence para kay Mike. Hindi mahalaga kung pupunta siya o hindi, malapit na siyang mapupunta sa Mystic Division, at malamang na wala siyang gaanong pagkakataong makatulong sa flote ni Mike. Siya nga pala, nag-iwan si Kapitan Mike ng 5 sa kanyang mga tauhan para sa iyo. Sabi niya pwede mo raw silang isama kapag lalabas ka. Pwede silang tumulong kapag bumibili ka ng mga gamit, magreserba ng upuan kapag kakain ka, at magbukas ng daan kapag mas marami kang tao. Dinala lang niya ang kanyang pang-5 kapatid para magmukhang maganda. Ang isang pribadong pagtitipon ay isang pagtitipon pa rin, at ang mga taong naruroon ay pawang mga kapitan ng kani-kanilang mga flota. Medyo nakakahiya kung wala silang mga tagasunod, kaya hindi maiwasan ni Jinmo na medyo matawa nang sabihin niya ito. Ang kapatid na ito ni Mike, marunong na siyang magbiro. Umiling si Terence habang nakangiti, pawang kalokohan ang mga dahilan ni Mike. Sino ang magdadala ng mga bagay kapag sila ay bumibili? Para saan ang lalagyan? Kailangan mo bang magpareserba ng upuan para makakain? Kinailangan nilang magayos ng daan noong namimili sila. Hindi pa nakakagawa ng ganito si Natalie sa North Island, pero kilalang kilala siya sa East Province. Sino ang maniniwala?
Alam ni Terence na nag-aalala si Mike para sa kanyang kaligtasan, kaya nagpadala siya ng mga tao para protektahan siya. Kahit na mas malakas si Terence kaysa sa kanila, sapat na ang ilang karagdagang kalasag. Kumusta, Bise Kapitan? Napaangat ng ulo at napadilat ang dibdib ng 5 lalaki nang makita silang tatlo. Para kay Terence, iginalang nila siya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Para maging mapagkakatiwala ang katulong ni Mike, natural lamang na kailangan nilang maging mga matatandang lalaki na matagal ng kasama ng armada. Magkakilala na sila simula noong unang beses na ginamit ni Terence ang Starfall Formation para labanan ang mga halimaw sa dagat. Sa kanilang paglalakbay, nasaksihan nila ang maraming maluwalhating gawa ni Terence. Tinulungan pa nga nila ang kanilang flote na makuha ang unang pwesto sa pagkakataong ito, papatayin nila ang sinumang magsasabing hindi nila iginagalang si Terence. Magandang umaga sa lahat. Walang kompetisyon ngayon, kaya pwede niyong gawin ang gusto niyong gawin. Magpahinga kayo ng maayos. Bukas na magsisimula ang ikatlong round ng kompetisyon. Ngumiti si Terence at kumaway sa kanilang 5. Ayaw niyang magsama ng napakaraming tao, at kung may mangyari man, isasali niya lang sila. Bise Kapitan, sabi ng kapitan ay susunod kami sa iyo ngayon. Makakabuti para sa atin na panatilihin ang ating kaanyuan. Tumawa ang isa sa 5. Hindi nagmalaki si Terence, at kahit iginagalang siya ng mga tao sa sinaunang barko, hindi ito katulad ng respeto nila kay Mike, kaya mas natural silang tumawa. Sige, huwag ka ng manggulo. Maglalakad na lang ako kasama si Tia Zhang at ang iba pa. Patuloy na umiling si Terence, determinado. Nagkatinginan silang 5 at sa wakas ay sumang-ayon. Tutal, si Terence ang Bise Kapitan, at hindi niya maaaring labagin ang utos ng Bise Kapitan. Matapos paalisan ang 5, magkasamang lumabas ng bahay tuluyan sina Terence, Jinmo, at Natalie. Mas naging maingay at masigla ang mga kalye sa labas. Maganda ang pag-unlad ng Torrent City na ito. Mabuti na lang at sikat na sikat ito. Naglakad si Terence sa tabi ng Natalie at casual na nagkwentuhan, ngunit iniisip niya kung kikilos ba ang mga assassin mula sa Hidden Death Sect sa oras na ito. Pero umiling ulit si Terence. Napakahusay magtago ng mamamatay tao, at hindi na siya sumubok pang muli matapos ang pagkabigo kagabi. Malinaw na handa si Terence ngayon, at maliban na lang kung nagmamadali ang mamamatay tao na bumalik at magulat, hindi na siya pipiliing kumilos ngayon. Dahil sa kaisipang iyon, mas naging panatag si Terence. Dahil kasama niya si Natalie, mas makabubuti kung hindi na lang kikilos ang kabilang panig. Pero mukhang walang makapangyarihang mga magsasaka sa kalye na ito. May iba pa bang kalye na mapupuntahan ang mga makapangyarihang magsasakang iyon? Tumingin-tingin si Natalie sa paligid. Kahit masaya siya, gusto pa rin niyang pumunta sa mas masiglang lugar. Totoo iyan. Tara, magtanong tayo. Ngumiti si Terence. Kung gugustuhin niya, magagamit niya ang kanyang spirit sense para suriin ang buong lugar. Madaling makahanap ng kalye na may mga practitioner. Gayunpaman, wala itong saysay. Namimili pa rin naman sila, at ang pagtatanong ng direksyon ay bahagi rin ng pamimili. Pasensya na, maaari ko bang itanong kung may mga lugar sa Torrent City na gustong puntahan ng mga high-level cultivator? Nakahanap si Terence ng isang tindera sa gilid ng kalsada at inabutan ito ng 2 piraso ng Spirit Jade. Lumiwanag ang mga mata ng tindera. Isa lamang siyang mababang antas na practitioner na hindi pa man nakakarating sa foundation stage. Tuwang-tuwa na siya na magkaroon ng 2 piraso ng Spiritual Jade bilang hindi inaasahang kita, bukod pa sa nagtanong lamang si Terence ng isang tanong na alam ng lahat sa lungsod. Mga senior, ang tanong ninyo ba ay tungkol sa Forces Pavilion? Ang lugar na iyon ay may pinakamagagandang bagay sa buong Torrent City. Marami sa mga senior na pumupunta sa Torrent City ay pumupunta sa Forces Pavilion para tingnan ito. Mabilis ang talino ng tindera, kinuha niya ang jade at sinimulang ipakilala ang mga pinakamagagandang lugar kay Terence. Malapit lang naman dito ang Forces Pavilion. 3 senior citizen, maglakad kayo sa kalye, kumanan sa dulo, at pagkatapos ay lumiko pakaliwa sa susunod na intersection. Makikita ninyo ang karatula ng Forces Pavilion.
Kung kailangan, pwede ring isama ni Junior ang 3 senior citizen. Kahit hindi matukoy ng tindera kung ano ang antas ni Terence at ng dalawa pa, nahahalatin niya sa kanilang mga kilos na hindi sila mga ordinaryong tao. Kung mapapasama niya ang mga masters na ito sa kanya, maaaring maging isang magandang pagkakataon ito para magbago ang buhay niya. Sa kasamaang palad, ang korte ng 4 na dagat ay talagang malapit lang, kinumpirma ng espiritu ni Terence ang lokasyon pagkatapos niyang sabihin iyon, at hindi na niya kinailangang manguna pa. 6,420. Hindi na kailangan, kaya naman nating umalis ng mag-isa. Gawin mo ang gusto mo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, at dahan-daang naglakad pasulong kasama si Natalie. Nadama ng tindera na sayang naman ito. Hindi niya madaling makilala ang isang malaking tao. Bukod pa rito, napakabait, mahinahon, at bukas palad niya. Kung kaya niyang pangunahan ang daan, kahit walang malaking oportunidad, posible pa ring kumita ng maliit na sukli. Forces Court. Parang kahanga-hanga ang pangalan. Iniisip ko kung mayroon ba talagang magandang taglay doon. Ngumiti si Jinmo habang pinagmamasdan ang mga tindahan sa kalye. Wala siyang mataas na pag-asa para sa mga bagay sa dumadaloy na lungsod. Hindi napigilan. Kahit maganda ang itsura ng lungsod na ito, wala masyadong matataas na antas ng mga cultivator. Kahit ang Panginoong lungsod ay kasinlakas lang ng pambungad na entablado ng bundok, gaano karaming magagandang bagay ang maaari niyang asahan dito. Masyado lang kasing mataas ang pamantayan ni Tia Zhang. Wala masyadong bagay dito na makakaagaw ng pansin mo, pero dapat marami kaming magagamit ni Little Senior Sister. Tia Zhang, nakatadhana kang samahan kami sa pamimili ngayon. Ngumiti si Terence. Si Jinmo ay nagmula sa isang nangungunang paaralan sa Mystic Division Sea area ng East Continent. Natural lang, mas mataas ang kanyang mga pamantayan. Tama, tama. Guro, tulungan mo akong pumili ng ilang magagandang bagay para sa akin ngayon. Pagdating natin sa mystical na dibisyon, bibili ako ng ilang magagandang bagay bilang pagpapakita ng aking paggalang sa iyo. Hinawakan ni Natalie ang braso ni Jinmo at ngumiti na parang bulaklak. Mabuti naman. Guro, tatandaan ko po ito. Huwag mo nang bawiin ang iyong salita. Mapagmahal na tinapik ni Jinmo ang likod ng kamay ni Natalie. Nag-usap at nagtawanan ang dalawa, hindi sila parang guro at disipulo. Kung makikita ito ni Truett, malamang tatakpan niya ang mukha niya gamit ang mga kamay niya. Ipinadala niya si Natalie sa lugar ng mestiko na uri ng dagat upang maging disipulo ni Zhang Yingluo dahil gusto niyang magkaroon si Jinmo ng isang istriktong guro at makagawa ng isang natatanging disipulo. Hindi niya inaasahan na ang istriktong gurong ito ay mas magmamahal pa kay Natalie kaysa sa kanya. Malamang na masayang lang ang kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos lumiko sa dalawang kanto, lumitaw sa harap nilang tatlo ang karatula ng 4 na cis pavilion. Bagamat tinawag silang mga high-level cultivators, karamihan sa kanila ay nasa golden core stage o sa orihinal na infant stage. Napakakaunti pa nga nila kahit sa profound stage. Para sa tindera, isa itong napakataas na antas ng cultivation. Gayunpaman, sa paningin ni Terence, na sanay sa mga cultivator na nagbubukas ng bundok at lupa, biglang bumaba ang antas ng korte ng 4 na dagat. Sa bagay, wala silang patutunguhan sa pamimili. Hindi mahalaga kung may magagandang bagay. Dahil nandito na sila, kailangan na nilang pumasok at tumingin-tingin. Pagpasok sa Forces Court, malinaw na naramdaman ni Terence ang presensya ng pormasayo na pumipigil sa kanyang spirit sense. Dahil dito, mas nagkaroon siya ng kumpiyansa sa Forces Pavilion. Sa ilalim ng Class Island at ng Yellow Class Sea, nagsimula lamang magbigay pansin ang mga tao sa paglinang ng primordial spirit at divine sense noong panahon ng pagbubukas ng bundok. Ang pagkakaroon ng isang pormasayo na naghihigpit sa espiritual na pandama ay nangangahulugan na pinipigilan ng may-ari ng tindahan ang mga eksperto sa yugto ng pagbubukas ng bundok o mas mataas pa sa paggamit ng espiritual na pandama. Sa madaling salita, maaari kayang may isang bagay dito na maaaring makaakit ng atensyon ng yugto ng pagbukas ng bundok o ng yugto ng paghahati ng lupa. Pagbati, mga nakatatanda. Tuloy po kayo.
Ang korte ng Four Seas ay may isang babaeng practitioner na namamahala sa pagtanggap, at lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ang tatlo. Agad na lumapit ang isa sa kanila at binati sila ng may paggalang bago lumingon sa gilid. Para maging receptionist dito, hindi maaaring mataas ang lakas ng isang tao, at maaari ring ordinaryo ang hitsura, ngunit dapat ay malinaw ang paningin. Kahit na hindi gaanong maraming eksperto sa Torrent City, masasabi ng mga babaeng cultivator na ito sa isang sulyap kung ano ang aura ng isang eksperto at isang nouveau-riche. Hindi naman talaga mahina ang tatlong taong ito. Totoo ito lalo na nang maisip niya ang tungkol sa armada ng naval na nagsasagawa ng isang pagpupulong para sa pamamahagi sa lungsod ng Floang. Dapat ay maraming eksperto ang darating kamakailan sa lungsod ng Floang, kaya natural lamang na mas binigyan niya ito ng pansin. Tatlong senior, pupunta ba tayo diretso sa VIP area? Nandoon ang pinakamagagandang lugar sa Forces Court natin. Kung mayroon mang magugustuhan ninyong tatlong senior, ang junior na ito ang magdedesisyon na bigyan kayo ng 10% diskwento. Ang babaeng magsasaka na nanguna sa daan ay may malinaw at magandang anyo. Kapag nakangiti siya, napakabait niya, na nagpaparamdam sa mga bisita na parang naliligo sila sa simoy ng tagsibol. Tunay ngang madali siyang tanggapin. Hindi kami nagmamadali. Ipakilala mo muna ang iba't ibang lugar at saka mo kami isama para makita ang mga ito. Bahagyang ngumiti si Terence, magiging nakakabagot kung didiretso siya sa VIP area, at magiging interesante ang tumingin-tingin sa paligid, baka may makuha siya. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang kayamanan, hindi siya magiging interesado sa kaunting espiritual na jade na iyon. Ito ay para lamang sa kasiyahan. Ang pakiramdam ng tagumpay ng matagumpay na pagkuha ng isang baritilyo ay hindi isang bagay na maidudulot ng isang maliit na espiritual na jade. Opo, senior. Bahagyang yumuko ang babaeng cultivator at ngumiti habang itinuturo ang espasyo sa unang palapag. Ang unang palapag ng ating Forces Pavilion ay nagbebenta lamang ng mga ordinaryong bagay. Ito ay angkop para sa mga cultivator ng Ores Core Stage at sa ibaba. Ito rin ang palapag na may pinakamalaking espasyo at pinakamaraming gamit. Hindi maiiwasan, ang mas mababang palapag ay nangangahulugan ng mas maraming gamit. Tumawa si Natalie, iniisip na medyo interesante ang mga sinabi ng babaeng cultivator na ito. Guro, tara at tingnan natin. Kahit na low-level item ito, marami naman ito. Siguro may masayang laruin. Sige, tara at tingnan natin. Wala namang pakialam si Jinmo. Wala naman siyang planong bumili ng kahit ano. Nasa Golden Core Stage man siya o nasa Mountain Opening Stage, wala itong naging epekto sa kanya. Agad na inakay ng babaeng may ang tatlong tao na dahan-daang maglakad sa unang palapag. Hindi siya mukhang naiinip at nanatili lamang ang isang kalmadong ngiti sa buong oras. Malinaw na malalaking tauhan ang tatlong ito, at hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang kapabayaan. Wala siyang anumang pagtutol kahit tingnan pa niya ang bawat bagay sa unang palapag at hilingin sa kanya na ipakilala muli ang mga ito, lalo na tingnan man lang ang unang palapag. Hanggat mahusay niyang napaglilingkuran ang mga matataas na antas na cultivator na ito, bukod sa mga gantimpala mula sa Forces Pavilion, maaaring ilang mga tip at iba pa. Kung makakakilala siya ng mas mapagbigay na tao, ang mga bagay na ibibigay nila ay sapat na upang matustusan ang kanyang buwanang kita. Casual silang tatlo na naglakad-lakad, at sumunod naman sa kanila ang babaeng tagapagsaka sa gilid. Nagbigay siya ng ilang mungkahi sa tamang panahon, ngunit hindi siya kailanman magsasalita ng anumang bagay na makakainis sa kanila. Hindi naman masama ang mga kwintas na ito, pwede mo silang pagdugtungin at gawing pulseres. Hindi rin naman masama ito. Tama lang na gumawa ng suklay. Ang ganda rin nito. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Natalie. Maraming bagay nga rito, na karamihan ay napakahalagang materyales para sa mga Golden Core cultivator. Gayunpaman, binili lang ng Natalie ang mga bagay na ito dahil maganda ang hitsura ng mga ito, at mga aksesorya lamang ang mga ito. Mas lalong gumalang ang mga babaeng cultivator sa gilid. Bagamat hindi gaanong kahalaga ang mga bagay mula sa Golden Core Stage para sa Spirit Jade, tiyak na hindi ito mura para sa mga ordinaryong tao.
Kahit papaano, sa mga bagay na basta-basta na lang binibili ni Natalie, kahit isa sa mga iyon ay mangangailangan ng higit sa isang buwang sweldo para mabili. Siyempre, hindi kasama rito ang mga gantimpala at tip. Gayunpaman, binili ito ng ibang tao dahil lang maganda ang itsura at masayang laruin. Paano nila maihahambing? Pagkatapos ng isang ikot ng pamimili, si Natalie ay labis na nasiyahan at nagsimulang abangan ang sahig sa itaas. Guro, maraming magagandang bagay dito. Dapat ay mas marami pang magagandang bagay doon sa taas, hindi ba? Bilisan natin at tingnan, kailangan nating bumalik na puno ang dala natin ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.